Hello, Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ayan, pagpasensya mo na ginagawa ko kasi itong reading na to, nahawak ko lang yung phone, and this is astrological reading, so tinatry ko lang maging komportable, lalo na it's almost 5 a.m. na dito and wala pa akong tulog, so medyo, alam niyo na, medyo tinatry ko lang maging komportable para ma-deliver ko yung message para sa'yo. By the way, ang pag-uusapan natin is yung conjunction or yung pagtatapat ng planet of Sun and the planet of Uranus. Ano ang maaaring maging effect sa'yo nito, Gemini? So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na lang. Tapos, meron kaming Facebook page. Paki-follow mo rin ako doon. Madam Space P. Space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search. Ayan. At pa-comment yun sa baba kahit po heart-heart lang. Smileys, malaking bagay yun sa akin. So, again, this is for Gemini, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart. And baka may makuha ka ring messages dun sa iba mong sign. Wait nga lang. Okay. Gemini, bala nang mangyayari ito or may experience mo itong effect nito around ngayon, May 10 hanggang May 26. Pero yung pinaka-conjunction or yung pagtatapat ng planet ng Sun at Uranus ay mangyayari siya on May 17 or May 18, depende sa lokasyon mo. Okay, pero sabi ko ngayong effect niya, pwedeng ma-experience mo na ngayon. Anyway, so the Sun and the Uranus is in the sign of Taurus. So, pwedeng magkaroon ng mga big changes pagdating sa iyong mga bagay na mahalaga para sa'yo, no, yung possession mo. Pagdating sa beauty, a lot of changes. Lalo na nasa Uranus, nandito siya sa sign of Taurus, which is Taurus rules beauty and love. So, a lot of us is pwedeng magkaroon ng mga changes pagdating dyan, no? Habang nandito sa Taurus, etong si Uranus. And matagal ang tinatagal ng planetang Uranus sa Taurus, no? This, mga 20 years or so. So, eto na. Pwedeng mas mapansin mo yung sarili mo around this time. Ano ba yung mga pwedeng baguhin. And, guys, pwedeng may mga karmic experience ka na pwedeng mas matuunan mo ng pansin ngayon. Like, hindi mo maiwasang hindi mapansin, maalala, ito mga bagay na pwedeng nagbigay sa'yo ng karma, or you feel like ito yung mga naging karma ng buhay mo na kailangan i-end. So, yung iba sa inyo, pwedeng matuon din yung attention mo dun sa mga bagay na gusto mong i-end, or dapat mong i-end, or dapat hindi mo naman talaga sinimulan. Okay? And, of course, this is happening in your 12th house. So, a lot of you is pwedeng maka-experience ng mga, things that will lead for you na, or makapag-isip ka na, ano kaya, pumunta ako sa hospital, sa clinic, ganito, ganyan. Kasi pwedeng may mga hidden or may mga sakit na makita ka, mapansin ka sa sarili mo, sa katawan mo, na parang maging dahilan for you para i-visit yung mga nabanggit ko. Hospital, clinic, ayan. And some of you pwedeng may mga bagay kang itatry baguhin, itatry ayusin. For example, may mga taong nabanggit ko na yung karma, 'di ba? So pwedeng yung mga taong may kargo sa iyo, may mga experience ka sa kanila na parang hindi ako matahimik dito kailangan singilin ko tong taong to. So yeah, around this time is pwedeng ma-experience mo yon na parang magiging mas palaban ka kasi parang gusto mo nang i-end yung mga bagay para matapos na yung mga issue, etc. And yeah, I can also see an ending of the karma for you.
And ngayon habang nagkakaroon ng Pluto retrograde, nangyayari na yan in the sign of Aquarius. So, ibig sabihin may pagbagal yung ikot ng planetang Pluto, maaring maka-effect ito sa iyo, no? Na parang maaring kaya, Pluto is a planet for transformation and death and rebirth. So, part of you is like spiritually pwedeng magkaroon ka ng like death and rebirth. Like pwedeng magkaroon ka ng mga pagbabago ng paniniwala mo. And then, yung mga bagay na ginagawa mo sa spirituality, like for example, paniniwala mo sa spirituality, sa religion, so pwedeng mabago yan around this time. Okay? Or mapansin mo yung mga bagay na dapat baguhin dyan sa mga bagay na yan. And yung iba sa inyo, even discovering astrology or discovering tarot, ayan, yung pag-discover na, ay, may tarot pala sa YouTube. Ganito, ganyan. Pwedeng yon, magkaroon ka ng mga discoveries around that. Habang nagkakaroon ng, ayan, yung iba magkakaroon ng kaliwanagan. You can actually use now is the right time para mag-book ng astrological reading, tarot reading for you. Kasi mas mabibigyan ka nito ng clarity kung ano ba yung, lalo na na itong conjunction nito is happening 27 degree. Malaki ang may tutulong sa iyo ng communication, pakikipag-communicate mo para ma-enhance or mabago yung mga bagay na nasa isip mo. Malaki ang maitutulong ng friends, kapatid, sa local community mo, like your neighbors. Malaki ang maitutulong nila sa'yo. And if you are a business person, sabi ko nga, pwedeng whatever thing na gagawin, now is the time to advertise. Use the use of social media kasi pwedeng mabago bigla ang buhay mo. For example, you're looking for malaki may tutulong ng cellphone, internet, web, para kung ano man yung mga hinahanap mo na kasagutan, pwedeng may mga ma-discover ka like secrets around this time. And mas nandun yung attention mo or pansin mo. Ayan. And something hidden, whatever is hidden, pwedeng mag-resurface siya sa'yo. So, yung iba, lalo na yung Pluto retrograde, gano'n naman talaga. May mga madidiscover, may mga malalaman, may mga sikretong mabubulgar, mabubunyag, and being you, being a Gemini, talagang you rule communication. So, magaling ka pagdating sa part na yan. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.